We live by faith, not by sight. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. And without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing this same kind of suffering. So that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, because it is by faith you stand firm. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. For it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Be watchful. Stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.
Holding me in your embrace.
at nararapat lamang po sa iyo, Panginoon Lord God. Sa iyo lahat ng kadakilaan, Ama. Sa iyong matamis na pangalan, aming nagsasampay. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-church, at lalong-lalo na po sa ating Panginoon Diyos na buhay. Magandang umaga po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya kami pinagkukulang, hindi niya kami pinabayaan, at kahit wala po akong pasok noong nakaraang buwan, may higit po 1 linggo. So, kulang po sa amin, sa gatas ni Faith, pambayad ko pa ng motor sa bahay. Pero, hindi po yun hadlang upang hindi tayo manampalataya sa Panginoon. Mas lalo po tayo magsumiksik sa Panginoon. Yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit 6 na araw lang po yung pinasok ko. So, kulang po talaga yun. Kaya, sabi ko, naniniwala po ako sa God will provide. Ayun. Nabanggit ko po sa sekretary namin na kailangan po ng kailangan po ng pambayad sa motor sa bahay. So, sabi niya sa akin, sige, siya raw bahala. Siya rin bahala sa sa namin magsabi. So, ayun. Siguro sinabi niya doon sa amo namin. Tapos tumawag po siya, sabi sa akin, Henry, so bali okay na yung mo, yung pangangailangan mo. So, bibigyan ka raw ni boss ng financial na tulong. Kasi wala po ako pasok na 1 linggo po mahigit eh. Kaya, salamat. Thank you, Lord. Blessing po ito. Kasi, wala pa akong pambayad sa motor tsaka sa bahay. Kaya, salamat po sa Panginoon dahil yung pangangailangan namin natugunan po. Kaya, alam po namin mag-asawa na andyan po lagi si Lord. Bibigyan kami lagi ng kalakasan. Yun lamang po, manatili tayo sa Panginoon, palagi lang po mag-pray, at ano man po ang hilingin natin, ibibigay niya po ito dahil tayo po ang kanyang mga anak na hindi niya pababayaan, at siya yung ating Ama na mayaman at mapagmahal, at hindi niya tayo iiwan. So mga ka-church, ayun lamang po, binabalik ko po ang matas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, Lord.
Hallelujah. Magandang araw muli sa bawat isa na naririto ngayon, sa bawat tahanan na nakikinig, nanonood ng ating Sunday online preaching. Bagamat nakakamiss na ang ating gawain, pero hindi naman yun ang dahilan. Basta walang makakapagpigil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit saan tayo naroroon, basta mahalaga, dala-dala natin yung aral ng ating Panginoong Hesus, at ito lahat may kaparaanan po para ihayag ang banal na salita ng ating Panginoon. So sa araw na ito, nagpapasalamat ako kung napanood niyo yung video na mamaya po, huwag po kayong mawawala. Kaarawan po ng aking bunso. May konting salo-salo lang dito sa bahay. So, invited po ang bawat isa pumunta. Sa phase 1 lang, bawal bata. Pero dito sa atin, total magkakalapit lang naman tayo. And then, salamat. Tayo po ay pumasok na sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Pakibukas po tayo sa ating Bible sa Isaiah 57 bago tayo manalangin. O Diyos, samahan mo kami ng iyong kilos, ng iyong banal na espiritu. Isaiah 57 verse 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ako, ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan, mataas na bundok at banal, lugar ng aking tahanan, sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa iyo sapagkat sa araw na ito, muli mo kaming babahagian ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan at kaunawaan kung paano mamuhay sa mundong ito ng punong-puno o Diyos ng mga suliranin at punong-puno ng mga alalanin, punong-puno ng kaguluhan. Ngunit sa piling mo kapag kami ay nakapakinig ng iyong salita, na babago ang lahat ang aming pananaw sapagkat buhay ang iyong salita. Salamat sa pagkakataong ito, O Diyos, na muling makakapagpahayag sa bawat isa sa kanilang tahanan. Sa pamagitan ng online preaching na ito, daway dalangin ko, hipuin mo ang isipan at puso ng bawat isa upang maunawaan at maintindihan ang halaga ng iyong banal na salita. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, samahan mo rin ang iyong lingkod sa pagpapayag ng iyong banal na salita. Ikaw ay aking itinataas, aming tinataas sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Amen. So praise God po, no? Doon sa ating, dito sa ating binasa, ito yung aking personal devotion. Ito ay aking personal devotion that July 10, 20. So, naging word ulit ito sa akin, itong Isaiah 57 verse 14, a whole chapter neto 14 hanggang 21. And then pag-open, sabi ko, Lord, after ng forgiveness ng preaching natin last Sunday, sabi ko, Lord, and then lagi ako nagtatanong sa Panginoon, ano ba yung dapat na pwedeng i-ano doon, i-follow up, i-support doon about doon sa ating nakaraang topic about is the power of forgiveness. And then nakaka-bless kasi maraming naman nag-testimony at time na merong actually talagang para sa kanila daw yon. So talaga mapalad tayo dahil nangusap ang Diyos sa atin. Yun naman ay universal sa lahat. Yung pangungusap ng Panginoon na yun, about in power in forgiveness. So ngayon, habang binubulay-bulay ko itong word na ito, tinatanong ko si Lord, sabi ko, Lord, ano yung pwede kong maging follow up this
last week na yung message. Alam nyo, by the grace of God, napakabuti ng Diyos dahil ibinigay niya agad yung revelation. So pag-open ko ng Bible, Isaiah 57 verse 14 to 21, babasahin natin yon. Alam nyo, habang paulit-ulit kong binabasa, kasi hindi mo pa makukuha, pag isang basa mo lang sa word ni Lord, hindi mo yan makukuha agad ng isang basahan lang. Alam mo, habang binabasa ko, nakita ko ang Diyos ay merong weakness. Ang Diyos ay meron ding palang kahinaan. No? Sabi ko, Lord, bakit parang, bakit ito yung parang word mo na, ang Lord, bakit parang ito yung, habang binabasa ko, bakit ito yung lumalabas na, pumapasok sa isipan ko na may kahinaan ng Lord. Yes, bibigyan ko kayo ng isa ring sample. Ang Diyos ay magagawa niya ang lahat. Kayang gawin ang lahat, pero meron siyang isang bagay na hindi niya kayang magawa. So alam ba natin 'yon? So ito trivia, no? Ang Diyos ay hindi niya lahat kaya niyang gawin, no? Anong ba pagtingin natin sa Diyos? Ang Diyos ay lahat ay kaya niyang gawin. Walang imposible sa Lord. Siya ang naglikha sa atin, siya ang gumawa sa atin. And then, pero meron siyang isang bagay na hindi kayang gawin. Ano po 'yon? So, ang magsinungaling. Ang Diyos ay hindi niya kayang magsinungaling. But dito sa ating pag-uusapan, dito sa ating pag-aaralan ngayon, sa ating topic, ang kahinaan ng Diyos. Nagulat ako, sabi ko, Lord, may weakness ka? So, grabe, ang lalim ng hugot ng inyong pastor. Kasi talagang, alam mo, habang binabasa mo yung sabi, nakakapagtaka, ang Diyos ay inisip mo, sa perfect, isip mo sa dakila, din nga sa ating binasa, sabi niya, ako ang dakila at banal na Diyos, walang kapintasan. Diyos na walang hanggan, mataas sa bundok at banal na lugar. Doon parang inangat ni Lord yung ni Yahweh, ang ating God, yung kanyang sarili, ang kanyang pagka-Diyos. Pero habang binabasa ko itong verse na to, may nakita ako doon part na ni-reveal ni Lord, anak, may kahinaan din ako. Ano kaya yung kahinaan ni Lord na yan? Alam nyo, ito yung lagi niyang binibuild sa mga tao. Naalala niyo yung si Jesus Christ, noong siya ay nangusap sa John, pababasa natin sa John, noong siya ay nangusap sa kanyang bago siya umakyat ng langit, siya ay nangusap sa mga alagad at sinabi niya, napagtagumpayan ko na ang mundo. Dapat kayo rin na sumusunod sa akin ay mapagtagumpayan niyo ang mundo. So, ibig sabihin, mayroong weakness si Jesus Christ habang nandito sa mundo. Na-overcome niya. Kasi nagkatawang tao rin ang ating Panginoong Hesus. 100% na siya ay isang tao. Doon sa sinabi niya, kung doon sa sinabi niya na napagtagumpayan ko na yung mundo. And then, at ang challenge niya doon sa mga alagad ay dapat mapagtagumpayan nyo rin ang mundo. So, anong ibig sabihin nun? Ano pong ibig sabihin nun? So, habang nandito ang Panginoong Hesus sa lupa, habang nagmi-ministry siya, meron siyang kahinaan. Meron siyang weakness. At siyempre, si Lord ay God. Si Jesus Christ ay God. Ganun din ang ating Diyos. Meron siyang kahinaan. So, ano ba itong kahinaan na ito na dapat nating malaman? No? So, hula-hula. Ano ang kahinaan ng Diyos? Sabi ko habang binabasa ko ito, Lord, grabe. And then after kong paulit-ulit kong basahin ito. And then meron kasi kami sa Bible School, meron kaming personal devotion na kailangan naming ipasa iyon sa every Friday ng 11 p.m. ang deadline. So, kaya nga kagabi, medyo puyat na ako. Sinulat ko pa yung bagay, yung
sinagutan ko pa at pinasa ko pa yung aking weekly, daily devotion sa aming school. And then, kanina, devotion, continuous kasi yung devotion, hindi lang Lunes hanggang hanggang continuous siya hanggang nag-aaral ka. Kanina, doon sa aking devotion Bible reading, ang word ni about dun sa Matthew chapter 7, and then mostly talagang doon mo makikita, doon mo mapapansin yung weakness ni Lord. Sa tumuugma doon sa Isaiah 57 at doon sa Matthew chapter 7 na binabasa ko, doon ko nakikita, Lord, mas lalong lumalakas yung revelation sa akin ni God about doon sa weakness ni Lord. Biruin mo, ang Diyos may kahinaan din pala. And then, hindi ko sinerch to kay Google. Sabi ko, baka nagkakamali ako. Lord, baka nagkakamali ako. Dahil kasi you are a perfect God. No? You are a great God, no? Omnipotent, powerful, no? Walang kapintasan, you are holy. And then, makapapansin mo, meron, biglang i-reveal sa iyo ni Lord, meron palang weakness ang Diyos. Ibig sabihin, may kahinaan din ako. So, nagulat ako doon. So, ano ba ang kahinaan ng Diyos? Pag-aralan natin ang kahinaan ng Diyos. So, gusto niyo nang malaman. So, number 1, basahin natin yung Isaiah 57, verse 14. Basahin muna natin itong buong verse 14 hanggang 21 para mas maintindihan natin dito kung ano talaga yung weakness ng Panginoon sa buhay natin. Kung ano talaga yung weakness ng Diyos. Amen? So, sabi dito, ang sabi ni Yahweh, open natin yung Bible natin, Isaiah 57, verse 14 hanggang 21. So, babasahin ko sa aking mga labi na magmumula sa aking isa sa puso. Kayo naman, ibabasahin nyo sa inyong mata at ilalagay nyo rin naman siyempre sa inyong puso upang maunawaan ang inyong binabasa. Sabi nga, kapag nagbabasa ka ng Word of God, dapat sa puso mo para mas lalong mo maunawaan kung ano yung nais ipabatid ng Diyos sa iyo. So, ang sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay iyong bayaang magbalik sa akin, ang bawat balakid sa daan ay iyong alisin, ang landas ay iyong gawin at ayusin. Ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan, mataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ako ang nagbibigay ng buhay ng aking bayan. Sila'y hindi ko patuloy uusigin at ang galit ko sa kanila'y hindi mananatili sa habang panahon. Nagalit ako sa kanila dahil sa kanilang kasalanan, kasakiman, kaya sila'y aking itinakwil. Matigas ang ulo nila at patuloy na sumuway. Sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan at naghihimagti ang aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit. Malapit, ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. Ngunit, ang masama ay tulad ng dagat, laging maalon na walang pahinga sa buong panahon. Ang burak at putik, buwat sa ilalim ang iniaahon. Walang kaligtasan ang mga masasama. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. So tulad nga ng sinabi ko, habang paulit-ulit ko itong binabasa at biglang nagkaroon ng revelation ang Lord doon sa akin habang binabasa ko ito at doon ko na parang ang sabi, anak, meron ako ring kahinaan. So ano ang kahinaan na ito? So nakita natin, binasa natin yung Isaiah chapter 57 verse 14, ang kahinaan ng Diyos na unang lahat ay ang kanyang pag-ibig. Kapag umiral na ang pag-ibig kay Lord, wala na siyang pakialam doon sa kasalanan ng tao.
Ito mabigat ito sa mga tao. Pag weakness mo ang love, mabigat, ang hirap. Lalo na, ah, lalo na kapag nasaktan ka sa pag-ibig. Parang, parang ang hirap. Pero yung weakness ni Lord, gusto niyang ma-adapt kung ano yung kahinaan ni Lord na ah, kailangan ipadama pa rin natin ang pag-ibig. Amen? Ang ating pagmamahal. Kasi malinaw na malinaw, sabi niya dito sa verse 14, sabi niya, ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat balakid sa daan ay inyong alisin. Ang landas ng inyong gawin ay ang landas ay inyong gawin at ayusin. So, pinapakita dito ni Lord yung kanya paring pag-ibig. Kahit ilang beses mong lokohin ang Diyos, kahit ilang beses mong itakwil ang Diyos, bukas pa rin yung kanyang kamay para ibigin ka. Anak, diyan ako mahina. Kapag once na ang isang tao ay lumapit at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, ibabalik niya ulit yung kanyang pag-ibig. Tayong mga tao, kaya laging ini-impart dito. Yung Friday, nagkaroon kami ng prayer meeting sa isang tahanan. So, it's about love yung aming pinag-aralan. Iba-ibang klaseng love. Pero, ang ini-impart talaga, lalo na sa ating mga Kristiyano, ang nilalagay sa ating puso is agape love. Ito yung weakness kasi ng Lord, yung kanyang pag-ibig. Once na kasi, umiral na ang kanyang love, wala na siyang magagawa, kundi ibigin niya yung taong lumalapit sa kanya. Lord, ang Diyos kasi hindi tumitingin doon sa maling ginawa ng taong ito. Maling ginawa natin, hindi siya tumitingin doon. Hindi siya tumitingin doon sa maling ginawa natin. Doon pa rin siya sa, ang nangingibabaw pa rin sa kanya yung kanyang pag-ibig doon. Dahil kasi, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya yan ang number one, the weakness ni Lord ay ang pag-ibig. Pansinin mo ang mga tao. Ang hirap umibig, lalo na kapag may nagawang mali sa iyo ang isang tao. Ang hirap umibig, lalo na kapag may mga bagay na hindi mo lubos maisip na magagawa sa iyo ng taong yan. But, yun ay isang foul sa atin. Maling-mali yun, lalo na tayong mga Kristiyano, maling-mali kapag hindi umiiral ang pag-ibig sa atin. Kasi malinaw na sinabi ng Panginoon doon ni Jesus, ng ating Panginoong Yesus, doon sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises, at nung pagdating sa New Testament, kanya binuod ito ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, ito ang kautusan, o ito ang pinakamahalagang utos. Sabi niya, first, ibigin mo ang Diyos ng buong isip, kaluluwa, at ibigin mo ang Diyos ng buong isip, buong lakas, at kaluluwa, at ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, means, doon, dapat, kung ang Lord ay Diyos ng pag-ibig, dahil ikaw ay nagpapasakop sa Kanya, ikaw ay nasa company ng Lord, kung ano yung weakness ni Lord na Kanyang napagtagumpayan dito sa lupa, na inibig niya pa rin ang mga makasalanan, ang mga taong naloko sa Kanya,
mismo ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya. Talagang sinacrifice ng Lord, ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para lang sa mga taong makasalanan. Para lang sa atin na ilang beses nating niloloko ang Diyos, pinagsisinungalingan ng Diyos kahit kitang-kita na tayo sa mga mali nating ginagawa. Pero nandun, nananatili pa rin ang kanyang pag-ibig. Yan ang isa sa number 1 na weakness ni Lord. Kaya sabi niya, anak, may weakness din ako. Pagdating sa pag-ibig sa inyo, doon ako bumibigay. Wala akong magawa, kundi lagi kayong mahalin. Kaya sabi ko, Lord, habang binabasa ko ito, God, napakatindi ng ang tindi ng sundot ang tindi ng sundot ng parang karayom sa puso ko na sabi ko, grabe Lord, mas grabe yung pag-ibig mo sa amin. Kasi marami na sa iyong nanloko. Nung ikaw pa lang naglalakad sa krus ng Kalbaryo at dala-dala mo ang krus, no? Pupunta doon sa meron na sa iyong humahampas, meron na sa iyong nandudura, meron na sa iyong nang aasar, meron na sa iyong mismo ang iyong balabal, ginawa pa nilang sugalan. Mismo doon sa harapan ng krus, sinong pinagsabihan ka ng masasamang salita. Pero ang kahinaan mo pa rin ay yung pinalakas dahil doon sa pag-ibig. Pag-ibig na yan sa amin. So tayo, anong challenge doon? Diba? Love natin si Lord. Mahal natin si God. So ibig sabihin, kung mahal natin si God, mahal din natin ang ating kapwa. Mahal din natin ang ating sarili. Minsan kasi bakit? Yung mga iba, bakit sinama doon yung love yourself? Ibig sabihin, marami pa rin kasing mga klase ng tao na hindi nila mapatawad yung kanilang sarili. Hindi nilang kayang mahalin ang kanilang sarili. Lagi silang naghahanap ng ibang comfort at hindi nila matagpuan doon sa Lord. Kaya, anong nangyayari? So, lalalayo lalo sila sa Panginoon. So, challenge. Kaya sabi doon sa Isaiah 57, hayaan mo yung mga taong ito na magbalik sa akin. Ma-realize nilang magbalik sa akin dahil nakabukas pa rin ang palad ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Mamahalin at mamahalin ko pa rin ang lahat ng taong kahit na sa tindi ng kanilang ginawang kasalanan, kahit ano pang kasalanan ang ginawa nila yan, kahit anong kasalanan pang ginawa natin, yung palad ng Diyos at yung puso ng Diyos nakabukas pa rin dahil gusto niyang ipadama ang kanyang pag-ibig para sa atin. So, kaya nga sabi doon sa John chapter 4 verse 7-8, sabi doon, love one another, no? Mahalin nyo, magmahalan kayo sa bawat isa, magmahalan kayo bawat isa, sapagkat ang nagmamahal ay pinapakita na siya ay isang anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, love your God and love your neighbor and love yourself. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, kahit hindi ka ibig-ibig, kahit kasakit-sakit. Yung part yung last topic natin last Sunday, grabe yung power of forgiveness, grabe yung pinakita ng Ama. Talagang, no, ang apakahirap nun. Pero, dahil weakness nga ng Ama ang love, wala siyang magagawa, kundi mahalin niya pa rin. Kasi, para saan pa? Para magtanim ng samahan ng loob. Tandaan natin, individual tayo nga harap sa Diyos. Kaya nga sabi doon sa Matthew, mababasa natin yung Matthew na, kapag meron kang kasamaan ng loob, tapos lumapit ka sa Diyos, nanalangin ka, sabi ni Jesus Christ, iwan mo muna yung pananalangin. Pumunta ka muna doon sa nakasakitan mo ng loob at iparamdam mo ang pag-ibig at kapatawaran. Bumalik ka ulit sa Kanya. So, anong gusto ni Lord doon? Harap tayo sa Diyos na malinis. Kaya nga sabi sa Thessalonica,
pag-ingatan niyong maigi ang inyong katayuan na walang kapintasan. Kasi isa sa number one natitira sa atin para mawala yung ating salvation, hindi lang sa biyaya eh. Yes, sa biyaya tayo na pero once kasi na naramdaman mo yung biyaya ni Lord, full of love ikaw, full of forgiveness, 'di ba? Kaya masasabi natin sa biyaya at habag ng Diyos tayo ay naligtas. Kasi kapag naramdaman natin yung biyaya at kahabagan ng Diyos, tayo ay punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno tayo ng punong-puno tayo ng forgiveness. So, ibig sabihin, yung sinasabi din ni Apostol Paul sa Thessalonica, na harap tayo sa Diyos na walang kapintasan. Kasi ito yung isa number one na ito yung isang na 100% na pwedeng maghila sa atin patungo sa impyerno, yung sama ng loob. Dahil hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos na meron tayong sama ng loob. Kaya nakakalungkot yung isipin yung mga tao na namatay na lang sila na punong-puno ng sama ng loob. Nagkasakit, biglang hindi pa meron pa siyang galit sa kanyang kamag-anak o sa sino man, hanggang sa namatay na lang siya. Sinusumba niya yung kanyang mga kamag-anak, kanyang asawa o mga anak o anuman kapamilya dahil nga so namatay na lang siya dahil sa sama ng loob. Sa tingin niyo ba ikaw ay tatanggapin sa kaharian ng Diyos? Lord, tumulong ako. Nagbigay ako ng pera, malaki naman yung sweldo ko, laki ng ikapu ko, laki ng mga marami akong tinulong, nag-donate ako, na ganyan, tapos marami akong kaibigan, pero hindi yun yung usapan eh. Ang usapan dito yung weakness ni Lord na dapat maintindihan mo na kung paano kanya inibig, dapat ganun ka rin umibig sa kanya at sa iyong kapwa. Dahil haharap tayo sa Diyos na wala tayong bahid na sama ng loob at malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Yun naman ang goal natin eh. Kasi lahat na nangyayari dito sa mundo is temporary lang. Hindi mo madadala yan kayamanan o pag-ibig, emosyon sa iyong kapwa. O kahit ako, sabi ko, grabe yung love ko ngayon sa mga anak ko. Pinapadama ko talaga sa kanila na ikaw yung buhay ko. Pero darating ang araw na kami ay hindi sama-samang harap sa Panginoon. Individual kaming haharap sa Panginoon. So ano doon? So mas paglalimin natin yung love natin kay Lord at sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya nga laging first si God, na ibigin natin siya, and then magpo-follow sa ating kapwa at sa ating Kasi once na hindi natin kayang ibigin ng Diyos, at kung hindi natin kayang ibigin ng ating kapwa, hindi natin kayang ibigin ang Diyos. Kung hindi natin kayang ibigin ang ating sarili, hindi natin kayang ibigin ang Panginoon. So, number one, weakness ni Lord. Sabi ko, God, ito pala talaga yung iyong weakness na is about love, na every time na kahit ang daming pagkukulang, pagkakamali, nakaganyan pa rin ang iyong kamay at handa mo kaming yakapin at ipadama mo ang iyong pag-ibig. Sabi ng Lord, anak, alam mo, pagdating sa love, mahina ako. Ako rin naman, Lord eh. Pero hindi na sa tao, kundi talaga sa iyo. Amen. Kasi mas maintindihan mo sa tao kasi pag nag-expect ka sa tao, masasaktan ka lang. Mas mabuti pang mag-expect ka sa God, hindi ka masasaktan. Mahugot ang pastor. Amen. Okay, next, number two, the weakness ni Lord, ang kahinaan ng Diyos ay forgiveness. Ito, sabi niya dito, di ba, dun sa verse 15, papapansin niyo dito, sabi niya,
Inangat ni God yung kanyang sarili. Sabi niya, pinagmalaki niya doon kay Isaiah. Kasi si Isaiah yung kanyang kinakausap dito. At nais yung ipabatid naman ni Isaiah sa mga taga-Israel. Tignan mo yung pagpapayag ni Lord kung isipin mo. Sabi ni God dito, ako ang dakila, verse 15 po, no? Ako ang dakila at banal na Diyos, Diyos na walang hanggan, sabi niya, mataas na bundok at banal na lugar ang aking tahanan. Amen? So, tignan mo, doon sa first part na yun, ang sabi diyan, ang pinagmamalaki ni God yung kanyang sarili. Yung natural na pagmalaki niya dahil siya ang Diyos. Siya talagang Diyos at walang may hawak. Pero doon sa second part, biglang nagsabi siya doon ng about sa kanyang weakness, sa kanyang kahinaan. Ano ito? Sabi niya doon ay, sa mababang loob at nagsisisi ay sasama. Ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Andun niya agad yung, kanyang, ang tawag dito, forgiveness o kapatawaran. Kasi number 2 na kanyang weakness is forgiveness. So, yan din ang kahinaan ni Lord. Yan din ang weakness niya. Pagdating na humingi na ng tawad talaga ang tao sa kanya at nagpakumbaba, talagang paya niya ng patawa. Sabi niya, wala na ako magagawa kundi patawarin kayo sa inyong kasalanan. Pero kung si Lord, si Jesus Christ, nawang dito sa lupa, na-overcome niya yung weakness about sa forgiveness, how much more tayo? Hindi ba natin kayang ma-overcome ang forgiveness? Ang hirap, pastor, lalo na naalala ko nung Friday. Ang daming magagandang nangyari nung Friday. After namin ni Brother Rodel mag-jogging, pumunta kami sa isang member at nakipag kape, and then so, ang ganda. Every time na ang ganda ng mga sharing about sa forgiveness. So, nakakatuwa kasi nakakatuwa dun sa situation po ngayon. Pastor, na-bless yung aking father dun sa parang nakarelate dun sa about sa forgiveness. Kasi talagang very powerful ng forgiveness. Napakatindi ng kapatawaran. Kasi diyan maraming napapahamak diyan sa hindi pagpapatawad. Maraming napapahamak sa hindi pagpapatawad. Kahit na Kristiyano ay hindi, kahit malalim ng Kristiyano, kahit pastor na nga, kahit elder sa church, kahit na pastor o ano man, yung forgiveness, once na parang ang hirap i-release ang kapatawaran. So, isa sa weakness ni Lord. Kaya sabi ni Jesus Christ, napagtagumpayan ko ng mundo. Dapat mapagtagumpayan nyo rin. Kasi number one problem ng mundo ay yung forgiveness. Kasi sa mundo natin ito, may mga taong hindi makontento, may mga taong pataasan, may mga tao na inggitan, nilokohan, mga iba't ibang klaseng pagkikipagsakitan sa damdamin. And then kapag nasaktan sa damdamin, doon nakakapasok yung si Satanas para yung sama ng loob, galit ay manatili sa puso ng tao. At ito ang magiging isang hadlang para hindi makaalapit ang tao sa Diyos. So, napaka-powerful ng forgiveness talaga. Kasi kapag ang forgiveness ang umiral, napapagkaisa niya ang lahat at naiayos niya ang lahat. Like Jesus, like ang ating Panginoon sa sitwasyon about sa forgiveness, no? Na pinadama niya na yung love, pinadama niya pa yung kapatawaran para sa atin. So, how much more tayong mga anak ng Diyos. Sa totoo lang,
marami akong kakilala na kahit na lingkod ng Diyos, kahit na member na matatagal na sa simbahan, pagdating sa forgiveness, ang usapan, parang ang hirap. Ang hirap ng mag-release. Kaya may nakasharing akong isang pastor, sabi niya, parang ang hirap yata ng sitwasyon na. So, siguro, kung ganyan ang nangyari, parang hindi ko kaya magpatawad. Pastor na yun na nagsalita pa ng ganyan na kasi sabi ko, ano ko siya, kaklase ko, ano to siya, pastor, ano namin siya, sa ISMP, na ibig sabihin yung mga estudyante, na mga freshmen, hinahawakan kami doon sa group ng aming Bible, group namin ng parang, ano to, siya yung pinaka group leader namin, parang ano ito, discipleship training, sa discipleship training namin. So, nung time, sabi niya, parang ang hirap yata ng sitwasyon, ang hirap yata magpatawad pag ganyan ang mga bagay na, ano, pero, alam mo, God's, antindi ng revelation ni God. Kasi, una sa lahat, siyempre, kung si Jesus nga, ang ating Panginoon nga napagtagumpayan niya ang sanlibutan, how much more tayo? Kaya sabi ko sa Panginoon na, Lord, very powerful. Ayan, ako, pasensya na po. Medyo nag-aano yung ating nag-i-slide. Pero okay na. So, salamat sa Panginoon. So, balik tayo doon. 77 times na magpatawad ang Diyos. At ang sabi doon ay, sabi doon sa Bible Scholar na itong 77 times na ito ay walang hanggang kapatawaran. Tulad yan na nabanggit ko sa inyo last Sunday. So ngayon, nung Friday, natutuwa ako doon ng Friday po ay, ako po ay, nung sa aming prayer meeting, meron kami mga napag-usapan about doon sa So paano ba, yung situation po kasi nung aming nakasharing is, very personal na pinagdadaanan niya. So at least doon nakita ko naman sa kanya yung forgiveness talaga. So nakaka-bless kasi kapag Christian ka, alam mo na yung ibig sabihin ng forgiveness. Napakalawak ng forgiveness, no? Sabi nga doon sa last topic natin, yung 3 bagay na pinakita ng Ama. Dapat kapag nagpatawad ka, isa full of love. Pag nagpatawad ka, full of joy. Pag nagpatawad ka, nandoon yung pag-support mo pa rin, action, o may gawa pa rin talaga yung forgiveness. So, mahirap na sa totoo lang, ito yung pinaka-problem ng marami. Talagang hanggang ngayon, kahit mga Kristiyano, kahit mga unbeliever, namamatay na lang sila na hindi sila nagpatawad, hindi sila nag-release. Kaya ngayon, prayer ni Jesus Christ, ang sabi ng Panginoong Hesus, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, pero tandaan natin, church, isa sa pinaka-weakness ng Lord is about of forgiveness. So, kung ang Panginoon, na-overcome niya yung pagpapatawad niya para sa atin, dahil naman tayo ay naglilingkod sa Kanya, tayo naman ay nananampalataya sa Kanya, tayo naman ay nagiging maging wangis natin siya, maging kawangis natin siya sa lahat ng bagay dahil siya ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, nagiging servant heart nga, tulad niya yung ganyan. So, how much more pinakita niya rin naman na-overcome niya ang mundo sa pamagitan ng kanyang weakness ng forgiveness. How much more tayo na naglilingkod sa Panginoon, na dapat ma-overcome din natin yung forgiveness, yung pagpapatawad natin sa ating kapwa. Minsan, pag nag-share tayo ng
ng ano, ganun ba yun? Na ganun, parang yung nagre-react sila agad. And then, ikaw, siyempre, ikaw, alam mo sa sarili mo, pag ikaw ay Kristiyano, alam mo na yung forgiveness, alam mo nang pinatawad na, alam mo na yung pagpapatawad mo para sa Kanya at sa pamamagitan ng Panginoon. Sabi nga ng ating head pastor, na senior pastor, madaling sabihin ang forgiveness, pero napakahirap itong i-demo, no? Napakahirap itong ipakita, iparamdam, kasi madaling sabihin na patawad na kita, pero ang hirap naman itong ipakita. Pero dapat, sabi nga, forgiveness without action is dead. Kung ang pagpapatawad mo ay walang gawa, walang kalakip na gawa, ay ito ay parang wala lang. So, sinasabi lang ng ating sarili, pero deep inside, hindi pa rin tayo nagpapatawad. So, kailangan natin mag-release ng forgiveness. Kahit gaano kasama ang ginawa ng tao sa atin. Kung ang Diyos nga lagi ang ating example. Ang daming ng loko sa Kanya, ang daming nagsinungaling sa Kanya, ang daming, kung si David, yung ano niya nga itong si David, ang tinawag niya pa ang lingkod na pinangangalagaan niya sa kanyang puso, na niloko ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagkakasala sa pangangalo niya kay Bathsheba. Pero doon iningatan pa rin ni God yung buhay ni David. Kahit na ganoon na ang kanyang pagkakasala, hindi niya ito kinitil o hindi niya ito kundi minahal pa rin at pinatawad niya pa rin itong si David, no? Grabe yung ginawa ni David na kalokohan, na talagang tutusin, masakit mangyari yon, bagay na yon sa harapan ng Diyos, no? Yung time na etong si David ay pumapasya lang siya doon, nagpapahinga lang siya sa taas ng kanyang palasyo, and then nakapansin niya si Bathsheba naliligo, na hindi pinatawag niya. So pinatawag yan, then siyempre dahil hari siya, makukuha niya ang lahat. Dahil may pera siya, siya kilala, nakuha niya ang lahat. Tapos ngayon, nung kinuha niya, yun, ang ginawa niya pa, ay pinauwi niya yung asawa na sino ba to? Yung asawa na alam ko, Seyas ba yun? Basta, ay yung asawa, pinauwi pa ng ganun. And then sabi, magtabi kayo ng asawa mo para alam ba mangyari, kasi alam niya may nangyari na sa kanila Bathsheba. Kung sakali man, tingnan mo yung kalokohan, kung sakali namang mabuntis nga si Bathsheba, dahil pinauwi niya si Urias doon sa tapat si Urias tapat siya sa hari at tapat siya sa Diyos. Ang kakalungkot isipin nga lang, dahil nga sa kalokohan na ginawang kasalanan ni David, ang ginawa pa ni David ay sinabihan niya si Joab na isugod mo yan sa labanan para mapatay, para maangkin niya na nga si Bathsheba. Tignan mo yung kasalanan, tignan mo yung paglalaro ng demonyo, pero still yung forgiveness ni God, still yung love ni God kay David. Pero siyempre, yung consequence, yung pagpapahintulot ng Lord ng consequence, hindi nakaligtas din si David. To the point na matayan si David ng anak. And then, nagrebelde sa kanya yung mga anak niya. Ang daming nangyari kung babasahin natin yan. Kasi consequence. Pero yung forgiveness, nandiyan pa rin yung paglalabag. Pagmamahal ni David, ay pagmamahal ng Diyos kay David. So, yun ang weakness ng Diyos. Na kahit niloko na siya ni David, kahit na pinapatay ni David yung tapat sa kanya na naglilingkod, inibig niya pa rin si David. Parang ang hirap gawin yun, di ba? Pero siyempre kayang gawin yun ng Diyos. Kaya nga na-overcome nga ni Lord yun dito sa lupa. How much more pa tayo? Hindi natin kayang magpatawad. Kahit gaano kasama ang ginawa sa iyo ng taong iyan, o sino mang tao na gumawa sa iyo ng masama yan. Although nandoon yung sugat, sabi nga mawawala yung sugat,
Pero yung peklat nandoon pa rin. So kailangan natin, kasi kapag nilagaan pa natin yung peklat, magnanana pa ito at magkukos ulit ito ng sugat na pwedeng sumama na naman ang loob natin. So, let go na. Kailangan natin i-release. Pag nag-release tayo ng forgiveness, hindi na natin pag-usapan yung nakaraan, ano yung mga nagawa ng tao sa atin. Huwag na natin tignan. Tignan natin yung kung ano yung magandang plano ng Diyos sa hinaharap. Kumbaga sa salitang mundo, move on ka na, tapos na ang lahat. Napatawad na ang lahat. Kung ang Diyos nga nagpatawad na, how much more? Ganun. So, ganun yung situation. Kasi minsan, madalas kapag sa isang tao na nagkasala, tapos, ayan, buti nga sa kanya, ganyan. Tapos napapag-usapan pa, napuputaktihan pa yung tao. So, nandun na yun eh. Kaya nga ang sabi ni Lord dun sa verse 14, basahin natin, hayaan yung lumapit sa akin. Sabi niya, hayaan yung lumapit sa akin, yung mga hinirang, bayaan nyo silang magbalik sa akin, at bawat balakid sa daan na ito ay alisin ninyo. Dahil ang landas nila ngayon ay aking ayusin. So, anong gustong i-point ni Lord doon? Na huwag na nating husgahan yung mga, tanging ang Diyos lang ang maghuhusga sa mga taong nagkamali sa atin. Kasi once na hinusgahan pa natin yung mga taong nagkamali sa atin, tinignan pa natin yung mga nakaraan nilang nagawa, useless din lang. Sasama lang loob natin, magkakasasakit, mag-i-stress lang tayo, at mawawala lang tayo sa focus once na inisip natin. Katulad nga na nakasharing namin nung Friday night, na sabi niya, nabuksan yung issue na naman, talagang sumakit na naman yung damdamin niya. Pero, but praise God, dun sa sharing namin na yun, naunawaan niya yung love ni Lord. So, yung plano ni God. Kaya naman lahat naman ng bagay na nangyayari ay hindi naman aksidente, kundi lahat ito ay pinahihintulutan ng Diyos para sa ikatututo rin naman natin sa lahat. So, amen? So, kailangan sa pangalawang kahinaan ni Lord sa atin, ang pangalawang kahinaan ng Diyos ay nakita ko dito at yung revelation ni God sa atin, yung forgiveness. Doon siya mahina. Pagdating sa forgiveness, hindi na siya makatanggi. Lalo na sa taong nagpapakumbaba. Kaya nga, linaw na sinabi niya dito, ako yung dakila, ako yung makapangyarihan. Then, pagdating sa pangalawa, sabi na niya, ako sasama sa mga taong nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Wala na akong magagawa dyan. Kailangan kong gawin yung bagay na yan. So, parang doon, pagdating doon, parang down to earth ang ating Diyos. Diba? Kasi talagang mismo ang Diyos nagpakumbaba para patawarin tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya ba nating magpakumbaba para patawarin natin ang mga tao nagkasala sa atin? Parang ang hirap, di ba? Pero dapat, yun ang labanan sa pagiging mananampalataya. Yun ang gustong i-impart sa atin ng Lord. Tayo ay magpatawad. Yan ang number 2 weakness ng Diyos. Ang kanyang kahinaan ay ang magpatawad. Amen? Amen ba? Kasi doon na bumababa yung pride ni Lord. Ako ang Diyos, ako ang dakilang Diyos. Pero pagdating na nagpakumbaba sa kanya yung tao at humingi ng tawad, Lord, patawarin mo ako, nagagawa ko ng ganito. Grabe yung forgiveness ni Lord. Ikaw, tayo. Ako na nga niloko, ako pa yung tatawad sa kanya. Tapos pag lumapit yun, patawarin mo na ako. Ako, pagdusa ka hanggang sa kamatayan, hindi kita mapapatawad. Dinaig mo pa ang Diyos. Napakatindi noon, di ba? Samantalang ang Lord, pag humingi ng tawad na yung isang tao na sobrang dami ng ginawang kasalanan, yung pumatay, ang daming pinatay, ang daming pero alam mo, pag humingi ng tawad, yung tao ngayon, biglang binababa ni Lord yung kanyang pagka-Diyos at pinapadama niya ang kapatawaran niya sa tao ngayon. Ganon katindi ang weakness ng Panginoon pagdating dun. So tayo, alam mo, minsan may nakausap akong tao, sabi, alam mo,
sa akin, sabi niya, wag lang dumating sa mga bagay nito. Hindi ko kaya talaga magpatawad. So, pag ganun ang naging reason mo, pwedeng yun ang ikapahamak mo na mapunta ka sa imbis na sa buhay na walang hanggan, and then sa kamatayan. So, number 1 na weakness ni Lord is love. And number 2 weakness ni Lord ay forgiveness. And number 3, may pangatlo pa, Pastor? Yes. Ang weakness ni Lord yung binigyan niya tayo ng laya. Alam mo, hindi free will. Nilikha tayo ng Diyos at isa sa naging weakness niya yung binigyan niya tayo ng kalayaan. Kalayaang pumili. Alam mo, nung naramdaman ko ito, niremind sa akin ni Lord yung Genesis chapter 6 na sabi niya, gusto ko nang gunawin ang mundo. Pinagsisisihan ko na bakit nilikha ko pa ang mga tao. Doon kasi, doon ko napansin yung free will na binigay ni Lord sa tao. Yung kakayanang pumili ng desisyon. Alam mo, pagdating sa pag ang isang tao ay pumili na ng desisyon, niyakap niya na ang makadiyos o ang makamundong gawain. Doon na nile-let go na ng Lord. Pero nanatili ang Diyos na bukas nga tulad ko. Pero doon, nile-let go na ang God. Kumbaga parang wala na yung pagsama ng Diyos. Wala na yung pag-comfort ng Diyos kapag ang isang tao ay mas pinili niya ng lumakad doon sa kasalanan. Kaya nga sabi niya doon sa last part, basahin natin doon sa Isaiah 57 verse 20, ni-remind niya doon about his free will. Number 3 weakness ng Lord ay yung free will. Pagbibigay niya ng malayang pumili ang tao. Di ba? Kasi hindi tayo nilikha na robot, kung nakaprogram na tayo na pwede tayong pag pinindot nito, gawin natin ito, ganun. Hindi. Yung weakness ni Lord, talagang binigyan niya tayo ng kalayaan kung paano talaga tayo pumili ng tama at mabuti. Katulad nung binigay niya kay Eva at Adan na free will. Ang sabi niya, lahat ay makakain nyo dyan, lahat makakain yan. Pero ito lang masasabi ko, piliin nyo yung tamang desisyon, tamang lalakaran nyo. No? Kasi dahil nga si Eva ay pasaway, nagpatukso. Si Eva ay nagpatukso. Ba't bang maraming Eva nagpapatukso ngayon? Si Eva nagpatukso. And then, ang nangyari kay Eva, tinukso siya ni Satanas at kumagat siya doon sa tukso. And then, ang nangyari, niyaya niya rin si Adan para doon na pumasok yung kasalanan. So, ngayon, yung free will, doon nalungkot ang Diyos na isa sa naging weakness ng Lord na bakit binigyan ko pa kayo ng kalayaang pumili o free will. Kaya dito nag-remind ang Lord kay Isaiah 57 verse 20, sabi, ngunit ang masama, ito yung pumili, may free will na itong tao nito at nag-remind ang Lord, sabi, ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon, na walang pahinga sa buong panahon. Ang burak at putik buhat sa ilalim ay inaahon. Walang kaligtasan ang mga makasalanan. So, may free will May free will ng tao. Dito sa Isaiah 57 verse 20, parang binitawan na ni Lord. Yan na yung decision mo. Yan yung bang sa madaling salita, kapag lumakad ka sa masama, wala na yung pabor ng Diyos. Hindi ka na pinapaboran ng Diyos. Kasi bakit ka papaboran ng Diyos? Kasalanan yung ginagawa mo, kalokohan yung ginagawa. So, kapahintulutan lang ni Satanas na pasukin ka at sirain yung buhay mo. Kasi yun ang malinaw na malinaw. Sabi dun sa verse 21, walang kaligtasan ang mga makasalanan. So, sa madaling salita, yung favor ni Lord humiwalay na sa iyo kasi sa pinili mong desisyon na maging makasalanan ka. So,
tandaan natin ito, church, dito sa mundong ito, kahit nakakilala ka na sa Panginoon, once na nagdesisyon kang piliin ang mali at hindi ka magbalik sa Lord, tanda mo, kahit kailan, hindi papaboran ng Diyos ang mali. Kahit kailan, hindi papaboran. Lalo ka lang malulugmok, lalo ka lang mapapasama once na pinasok mo ng pinasok ang kasalanan. At yan ang weakness ni Lord, kasi bakit? Binigyan niya ng free will ang mga tao na mamili ng tama at mali. Kaya nga, ang sabi doon sa New Testament, doon sa New Testament, sa Matthew chapter 7, verse 13, may minention si Jesus Christ doon about doon sa 200 na pagpipilian ng tao. Means, nagre-reveal din ito na about in free will ng tao. May kalayaang pumili ang tao. Kaya nag-remind si Jesus Christ doon sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang sabi doon, sabi, dalawa yung klase ng daan, makitid at maluwag. Pero mas maraming dumadaan sa maluwag. So, is free will decision. Mas sa totoo lang, ngayon, sa panahon natin ngayon, mas marami ang dumadaan sa maluwag na daan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, itong maluwag na daan na ito ay ang dulo ay kapahamakan at kamatayan. At ito naman makitid ang daan, kahit napakahirap, ang daming tinik-tinik, pero ang dulo naman nito ay buhay na walang hanggan. So, gustong i-point ni Jesus Christ doon yung free will ng tao na mamili. Nagpapaalala siya doon na mayroong dalawang klase na dapat pagpilian ng tao na kanyang lalakaran, kanyang pagdidesisyonan. So, nagre-remind si Lord. Pero kapag ikaw pumasok na doon sa isang daan, hindi ka pwedeng maano ni God kasi decision mo yan eh. Kumbaga yung favor ni Lord lumayo sa iyo. Pero sa makitig na daan, andun yun yung pagsama sa ni Lord. Tutulungan ka niya dun sa mga makikitid na daan at hanggang sa marating mo yung blessing at buhay na walang hanggan. Pero dito, pagdating dito sa maluwag na daan, hindi kailanman papaboran ng Lord kasi doon, ganito kayo ng demonyo, sasamahan ka ni demonyo pa, ganyan kayo ng demonyo. Pagdating sa dulo, bibitawan ka ng demonyo at iiwan ka sa taas at magugulat, magigising ka na lang na sa katotohanan na anong nangyari. Ito na pala ako ngayon. Ganito na pala ako ngayon ka. So, it's a time, dahil ang weakness naman ng Lord ay pag-ibig, ay sana maisip na lumapit muli sa Panginoon. Kasi ang kamay ng Diyos ay lagi nakabukas para inaantay kang lumapit sa Kanya. At ang Kanyang kapatawaran ay walang hanggan. So, ang dapat natin, ito yung mauntahan natin na yung weakness ni Lord about doon sa free will ng tao. May kalayaan ang taong pumili ng kanyang desisyon. Dahil hindi tayo nilikha na robot o nakaprogram, nilikha tayo ng mayroong sariling desisyon. Kaya mabuti ang buti ng Diyos sapagkat hindi siya nagkukulang sa atin na magpaalala doon sa tama nating desisyon, tama nating dadaanan, no? Tandaan natin, kapag nilakaran mo ang masama, ang pabor ng Diyos ay hihiwalay sa iyo, hindi kanya sasamaan. Ang demonyo ang nakakasakop sa iyo hanggang sa ipahamak at libog ka at maisip mo na ito na pala ako, gaano na ako kalayo sa iyo, Panginoon. Like, siyempre, lahat, sabi nga doon sa verse 20 na tandaan mo ang mga nilalakaran mong kasalanan o kasamaan ay walang kapayapaan. Katulad ka daw ng isang alon sa dagat na walang pahinga. Grabe, no? Walang pahinga yung kapag gumagawa ka ng masama, laging gulo ng utak mo, wala ka sa hulog. O ano-ano mga naiisip mo, mga bagay na hindi nakalooban ng Diyos. Walang peace of mind. Walang peace of mind ang nangyayari sa'yo. After lang ng ganito, may papasok na naman problema, Ngayon,
dahil ang kasama mo nga ang demonyo, feeling mo yung mali ang makakasolusyon, hindi yun ang makakasolusyon, mas lalo lang nilulog mo ka lang sa kasalanan, nilalayo sa Diyos. Pero kapag pinili mo yung desisyon na lumakad sa makitig na daan, nandun yung pagsama sa iyo ng Diyos, tutulungan ka at iangat ang iyong buhay. At siyempre, ikaw ay hindi masisira yung iyong pangalan. So, yun ang isa sa weakness ni God, yung pagbibigay niya sa atin ng free will. Bakit pa ba binigyan ko ng malayang desisyon ng taong ito? Dapat sana nilikha ko na lang sila na puro mabubuti na lang ang gagawin nila. Kasi naramdaman ko yun sa Genesis chapter 6. Dumating sa point na parang nagsisi ang Lord, bakit niya panilikha ang tao? Dahil sobrang sama na nila. Wala na silang pinagkaiba sa kung ano laman ang pinairal. Kasi anak ng Diyos, pumatol sa tao. Na ibig sabihin, unbeliever, believer ka, pumatol ka pa sa di ba? Sa hindi unbeliever, o yung mga sins ng kasalanan, ano ba yon? Mga pangangalo niya, mga pagpatol sa mga bagay na hindi naman kaya sa talagang malalaking kasalanan. Na yan ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at kailanman hindi ka sasamahan talaga. At sabi nga doon, tandaan mo, ang lumalakad sa kasalanan, lagi yan nasa bingit ng kamatayan. Malinaw na sinabi doon sa verse 21 na walang kaligtasan ang mga makasalanan. Kasi bakit? Wala yung pabor ng Diyos sa kanya. Kala mo, pinapaboran ka pa ng Diyos ba? Hindi. Kundi, salamat na lang. Dahil una sa lahat, nananalangin sa iyo. And then last, di ba, kaya nga sinabi din ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. So malinaw na dalawang doon. Pag pinili mo ang kasalanan, ang maidudulot nito sa iyo ay kamatayan. Pero pag pinili mo ang Panginoong Hesus, ang maidudulot nito sa iyo ay buhay na walang hanggan. Kaya naintindihan natin ang tatlong bagay na kahinaan ng Diyos. Pagdating sa pag-ibig, down to earth ang ating Diyos, mamahalin at mamahalin niya tayo. Pagdating sa kapatawaran, ang hina ni Lord yan, kahit anong grabing sama ng ginawa mo, papatawarin ka pa rin ng Lord pag ikaw ay lumapit sa Kanya. And then last, yung free will, yung decision ng tao na pumili. Kaya sabi niya, bakit nilikha ko pa ang tao? So, ibig sabihin nun, bakit ko pa binigyan ng kalayaan ang tao na mamili ng masama at mabuti? Kaya nga, maaari siguro nalikha ang impyerno dahil may kalayaan ng tao na pumili kung gusto niya sa impyerno o gusto niya sa Diyos. Kaya yun ang nais kong ipabatid sa atin, na kahit mismo ang Diyos ay merong weakness, dapat na kanyang napagtagumpayan na nung nandito siya sa mundo, gayon din naman tayong mga mananampalataya. Dapat ma-overcome natin yung sama ng loob o hindi natin pag-ibig, lalo na sa ating kapwa. Dahil una sa lahat, hindi ka maituturing na anak ng Diyos kung hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa. Hindi ka matuturing na isang Kristiyano kung ikaw ay may sama ng loob o hindi pa rin nagpapatawad sa iyong kapwa. And then last, may kalayaan tayong pumili. Piliin natin kung ano yung binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili. Piliin natin ang masama o piliin natin ang mabuti. Lumakad tayo sa maluwag na daan o lumakad tayo doon sa makitin na daan. So, nasa sa atin yung church. Kaya gusto ko lang yung part sa bawat isa
na family member na nakikinig ngayon, tandaan nyo ito, walang mangyayari kung magtatanim lang tayo ng sama ng loob. Dahil napakahalaga ng utos na ipinakita ng Diyos, na ipinabatid niya sa atin. Kung iniibig natin siya, ibigin din natin ang ating kapwa. At higit sa lahat, ibigin natin ang ating sarili. So, yan ang labanan ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil tayo ay haharap sa Diyos haharap tayo sa Diyos ng nag-iisa, na dapat walang bahid na sama ng loob sa ating kapwa at sa ating sarili. Bagkus pag-ibig, kapatawaran, sa kalayaan nating pumili ng tamang daan. So, maraming salamat sa araw na ito. Dalangin ko na meron tayong napulot na pag-aaral. Maraming salamat. JCR family, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyo pong kalimutan mamaya, 3:00 sa karawan ng akhirat. God bless po. And we love you with the love of the Lord. So, awitin natin itong song na ito bago ako magpaalam. After ko manalangin, panoorin niyo itong song na ito, yung message ng song na ito na dapat ipadama natin. So, hindi ko mapiplay yung kay Sister Christine kasi medyo malakas yung kanilang gitara. So, kumuha na lang ako sa YouTube ng isang copy na ito ng kanta na yung pinaawit nila Christine. Na-bless ako dun sa bawat message, no? A heart of a servant. Yun talaga yung dapat sa atin. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Dapat ito na yung ating puso. Kung ano yung puso ng Diyos, siya rin ang maging puso natin. So God bless po. And tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa revelation, salamat sa pagpapaalala sa amin ngayon, araw na ito, na tunay ngang ipinabatid mo pinaunawa mo sa amin kung ano rin yung kahinaan mo, Lord, lalo na sa pag-ibig, sa pagpapatawad, at ang pagbibigay mo sa amin sa kalayaan. Patuloy mo, Lord, na ipaunawa mo sa amin na maging kami ay umibig sa iyo, gayon din naman kami din ay magpatawad, kami din ay malayang pumili higit sa lahat sa pananampalataya namin sa iyo. Maraming salamat sa araw na ito, Diyos. Ikaw ay aming tinataas din ang dakila sa iyong pagpapala sa bawat pamilya na nanonood ngayon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.
Dumako tayo sa pangalawang gawain. Ito po ang ating pagbibigay ng tithes and offering. And I just want to encourage every one of us na walang dapat tayong ipag-alala. Once na nagiging tapat tayo sa Panginoon, kayang gumawa ng Panginoon, at yung hindi natin pag-aalilangan, yun yung magdudulot ng himala, magdudulot ng pagkilos, amen, in our finances, in our ating mga trabaho o kinabubuhay. Lagi natin tatandaan, ang pagbibigay natin sa simbahan, ito ay isang commitment, ito ay isang covenant, at merong katapat yan na pangako. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, ibabalik niya ito ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. So ito ay nararanasan natin, and ituloy-tuloy nating maging tapat sa Panginoon. So rumaragas ang pagpapala po para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Salamat, O God, sa katapatan ng iyong mga anak, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na habang kami ay nagiging tapat sa iyong harapan, patuloy mo pinagpapala, Panginoon Lord, ang aming finances, Panginoon Lord. Patuloy mo kami iniingatan at kinukover ng iyong banal na dugo sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo ipakita sa kanila, patunayan sa kanila na ibabalik mo sa kanila ng gustong takal, siksik, liglig at umaapa pa ang anumang ipinagkakaloob mo, Panginoon. Anumang pinagkakaloob namin, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa oras na ito, at patuloy namin tinataas sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Dumako po tayo sa announcement. Ang ating scripture by next week ay mula pa rin sa kabataan, sa isa sa mga leaders, si Jocelyn Garcia. At ang ating patutuo naman ay mula sa Women's Ministry, si Nanay Helen Kasi. Amen. So, yun lang, and magpatuloy lang tayo sa Panginoon, lalo't lalo na napakalapit na ng mga oras, and babalik na lahat sa normal. And ini-invite namin kayo mamaya, birthday ni Zoe. Pumunta po kayo mamaya ang hapon. So, magme-merienda tayo. So, God bless you all, at pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa araw na ito, O Diyos. Ikaw ay aming pinupuri, dinadakila. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, patuloy sa aming pagharap, Panginoon, sa buong isang linggo na naman na ito. Samahan mo kami't ingatan, ilayo sa gawa ng kaaway, sa tukso, Panginoon, higit sa lahat. Ikaw ay lagi nariyan para kami ingatan, samahan. Ikaw ay aming itinataas, dinadakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po, and we love you with the love of the Lord. Kita-kits po tayo mamaya. Amen.